Hi guys, welcome to my channel and my name is KM, and for today's video ay tuturuan ko naman kayo ng 3 boxes strategy dito sa Forex. So let's go! Alright guys, so bago tayo mag-start is disclaimer lang muna, hindi po tayo financial advisor, and lahat po ng strategy na ituturo ko dito sa Forex ay based lamang on my own experience. Okay, so paano nga ba tayo mag-start? So unang-una is kailangan po nating makakita ng tatlong rise or tatlong drop bago mag-reversal. Okay, so para makita po natin yon is ganito po yung itsura niya guys. So first, then meron siyang retracement, then second, then may retracement ulit yan, and then third, at dito na magkakaroon ng reversal. So ito po yung first, then second, and yung third. And dito naman yung entry natin. Ganyan po kapag rise. And kapag drop naman, so parang baliktaran lang po siya. So ito po yung first, then may retracement, second, retracement, and then third, then dito naman siya magre-reverse, and dito naman yung entry natin. So yan yung first, second, then dito sa third, dito tayo magte-trade kapag reversal siya guys. Okay, so para mas madali nating maintindihan is pupunta po tayo sa chart para maipakita natin yung tatlong boxes na merong rise or merong drop. Okay, so subukan natin tong Euro USD. And of course, para makita po natin ng mas maayos is kailangan nating i-zoom out. So FBS nga pala yung ginagamit natin guys. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below or sa comment section. And pwede po tayong makapag-create ng send account dito sa FBS na i-drop kong link. And of course, pwede rin po kayong makapag-create ng standard kung gusto nyo po ng standard. Pero kung beginner ka pa lang is mas maganda po kung mag-send account ka lang muna or mag-demo account para may try nyo yung strategy na ginagawa natin. Alright, so andito tayo ngayon sa Euro USD. So H1 lagi yung gagamitin natin guys. Okay, then next is i-zoom out muna natin tong chart. Yan, so zoom out natin para mas mabilis nating makita yung chart. Okay, dito sa chart na to is magbibigay tayo ng example. So, kunin lang muna natin yung shapes. Yan, so rectangle. Ito na lang yung gagamitin natin guys para makagawa tayo ng tatlong boxes. Yan, so ito yung first na box. So, yan yung first rise. Then, second box is dito naman. So, second rise naman to. So, meron siyang konting expansion. Kaya, i-extend natin ng konti guys. Okay, and ito naman yung pinaka-last na box natin. Yan. So, saktong-sakto lang siya guys. Adjust na lang natin, ganyan. So, ganyan po yung ginagawa natin guys. And para makita natin yung first rise kanina, so, insert lang ulit tayo. So, ito yung first rise kanina. Then, yan. Yan yung retracement. Then, ito yung second rise kanina. Yan naman yung retracement niya. And after that is meron tayong sa third rise is meron na tayong reversal dito guys. And para makapag-entry naman tayo dito is i-zoom in lang natin para makita natin yung ating entry. Yan, zoom in natin. Okay, sa pag-entry naman guys is bago natin i-explain yung pag-entry is ipapakita ko muna kung ano yung mga ginagamit natin dito, yung mga moving average. So, sa moving average is meron tayong EMA 13. So, color red siya guys. So, naka-exponential lang siya. And then, yung light blue naman, yan. So, meron naman tayong 50 exponential moving average. So, aqua yung color niya guys. And, dito naman sa color white, so 200 naman yung period ng exponential moving average natin. So, color white po yan. And yung last is yung color blue. Medium blue. Yan. 800 po yung exponential moving average niya. So, sa pag-entry naman natin dito kanina is kapag nandito na tayo sa third box, kailangan makakita po tayo ng, eto guys, breakout dito sa color red. Yan. So, tanggalin lang natin yung kulay para makita natin.
Yan. So, breakout dito sa moving average na 13. So, kailangan dalawa po yung breakout niya, guys. So, ito yung una na breakout siya dyan. And ito naman yung pangalawa, guys, na breakout. Nagkaroon siya ng breakout dyan. Kapag meron tayong makitang ganyan, guys, is pwede na tayong mag-trade ng reversal. So, paano naman yung stop loss natin? So, ang stop loss naman natin is kapag dito tayo nakapag-trade, for example, dito tayo nakapag-trade, so, kailangan nasa 30 pips po yung stop loss natin or 300 distance. So, hindi kasi natin makita dito. So, 200 plus lang yung nakikita natin dito. But anyway, kailangan po is 330 pips po yung stop loss natin. At ang first naman na TP hit natin dito is, syempre dito tayo sa water or dito sa color white. Yan po yung pinaka first na take profit natin. At ang second naman na take profit natin is, syempre dito po sa color blue. So, ganyan lang po tayo mag-trade. So, kailangan kapag na-drawing na natin yung tatlong boxes, yan. So, pag na-drawing na natin tong tatlong box na to, is paantayin lang po natin yung breakout ng moving average na 13 or yung color red. So, dalawang breakout po yan, guys, para mas sure yung trade natin. Then, ang first na TP hit natin is dito sa color white and second naman is dito sa color blue. Okay, so magbigay pa tayo ng isang example. So, try naman natin dito sa USD CHF. Dito naman sa USD CHF is pa-drop naman siya, guys. So, pababa. So, tignan din natin dito sa USD CHF na pababa. Okay, so mag-insert lang tayo ng shapes. So, ito yung first drop. Then, second drop is ito naman yung second drop natin, guys. And sa third drop naman is dito naman. And may konting expansion lang siya. So, konti lang naman. Yan. So ganyan, guys. Then, syempre, insert tayo ng yung retracement. So, ito yung retracement niya. Lagyan lang natin ng kulay. Then, second retracement. Ito naman yung second retracement. And, of course, dito na tayo sa pangatlo. Dito tayo mag-e-entry. And, gaya nga ng sabi natin kanina, para makapag-entry tayo is kailangan merong breakout, guys, dito sa color red. So, kailangan dalawa yung breakout na makikita natin. Okay, so, ito yung unang breakout. Yan, so, kitang-kita naman yan, guys. Tanggalin lang natin yung kulay. Yan yung unang breakout. Then, ito naman yung pangalawang breakout. So, dito sa pangalawang breakout, dito tayo magte-trade, guys, sa pangalawang breakout. And of course, yung stop loss natin is 300 distance or 30 pips. And ang first na TP hit pa rin natin lagi is itong water or color white. At syempre, yung pangalawang TP hit natin is dito naman sa color blue. So, malaki-laki rin yung mga TP hit natin, guys, ano? Kasi yung TP hit natin is umaabot siya ng almost 60 pips or almost 600 distance. And sa color blue naman is 126 pips. So, 127 or 1,200 plus na distance. So, ganun lang, guys, no? Napaka-basic lang ng mag-trade dito sa Forex. Ang kailangan nyo lang i-master is yung pagbabox. Kapag na-master po ninyo yung pagbabox, first box, second box, and third box, at saka yung mga part ng retracement nila, madali na lang po nating masusundan or madali na lang po tayong makakapag-trade dito sa Forex. And kailangan kapag mag-trade tayo dito is makita muna tayo ng breakout, dalawang breakout bago tayo mag-entry. And wag niyo pong kakalimutan na ang first na TP hit natin is dito sa color white. So 200 EMA or moving average. And ang second naman na TP hit natin is dito sa 800 na moving average. So, kahit dito lang tayo sa first na moving average magti-TP hit is napakalaking bagay na yan, guys. So, ang kailangan lang natin dito is unang-una yung technical analysis natin na kailangan masanay po tayo sa pagbabox. So, yan po yung pinakaunang-una. And pangalawa naman is dapat alam po natin yung risk management natin. So, syempre 1:2 or 1:3 yung risk management natin.
Dapat maliit lang po yung mga lot size natin. Huwag po nating masyadong lakihan para ma-manage po natin yung account natin. And syempre, ang pangatlo at pinakahuli is syempre yung self-discipline natin. Hindi po pwedeng magte-trade tayo kaagad. So, kailangan makita po natin ng maayos yung pattern na to. So, kailangan makita po natin tong mga tatlong box na to. And yung kanilang mga retracement at saka yung breakout na dalawang breakout sa moving average na color red bago tayo mag-trade. So, yun po yung pinaka kailangan guys, no? Waiting. So, kailangan po nating mag-wait. Dapat mahaba po yung pasensya natin. Magkaroon po tayo ng discipline sa ating mga sarili para makapag-trade po tayo ng maayos at maging profitable. So, yun lang muna yung ituturo ko ngayon guys. Sana ay nagustuhan nyo yung video to. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And lagi niyong tandaan, to God be the glory.